wala talagang animal talaga to. Tapos, ito naman yung mga vloggers na nagpapakita lang na pagka-patriotic sa bansa, yung tawag nito, kikipirangkot na nga yung mga um, kinikita. Lagay natin 1,000 a day. Kuha na yun, hypothetical na yun na sinasabi ko. Mataas na yun. Pero tingnan mo yung pagod, biyahe, tapos yung pagkain, isang ulam, tapos yung, gagawin mo pa talaga na tataksan mo yung mga minomonetize ng mga vloggers. Isa talagang napaka-demonyo talaga. Wala talagang habag na yan. Tapos yung asawa mo pa, tawag nito, maraming mga utang na yan, hindi mo nga pinapabayaran. Tapos sabihin mo, inaatake ka lang, animal ka talaga, wala ka talaga. Kulang pa ba yung ninanakaw nyo? Sa tao ng mga tigi-isa ng tawag nito ng mga gumagawa sila ng paraan paano kumita. At least yan, ino-educate nila yung mga Pilipino, yung mga kasama kami, nagiging aware kami kahit malayo kami diyan. Tawag nito, pati ba naman yan, ika-counter nyo, patatahimikin nyo. Tapos ngayon may bulong-bulungan pa ng marsyal. Naku mga babayan, kaya ito na lang talaga, maawa po kayo. Nagsusumamo ako sa inyo. Alam ko sa pandinig nyo, OA, corny, bahala kayo. Pero sa totoo lang, tingnan nyo, kung bubuto kayo ngayon, bigyan nyo na lang ng isang buto yan yung hindi kalyado ni PRRD. Nako, wala na. Sa totoo lang talaga. Kaya ako, wala na talaga. Kaya unti-untiin ko na talaga ibibenta ko yung napundar namin dyan para kung ano man na kikitain naman, yun na lang yung pang-alis din sa Pilipinas. Kasi wala na talaga. Tama yung sinabi niyo, Miss Joey, kayo ni Sas. Wala, dapat drastic change ang kailangan ng Pilipino. Kasi pasensya nga mga kababayan, sabihin nyo na tawag ito matapobre, pero tapanan lang kayo kang mga ayuda ng ganyan yan, tapos bubutuhin nyo, idadama nyo yung buong Pilipino, awa naman kayo. Diyos ko, tawag nito, kaya nung naging active na talaga ako sa Pilipino, nung pumasok sa PRRD, kasi nakita ko, pag isang pa ako na tumutong sa airport na yan, ay nako, doon na ako nakaramdam ng tawag nito, ng say, kumbaga, walang animal na buhaya na haharang sa iyo sa immigration, walang animal na haharang kayo, pagpasok mo pa lang sa airport, parang wala. Pero nung nakaraan, sa totoo lang, pati alahas ko, muntik na talaga kung hindi man lang ako inassist, kung hindi man lang ako talaga, pagmula na pagpasok ko pa lang sa airport, hanggang papunta sa checking counter, hanggang sa tawag nito, hanggang sa immigration, putang ina nyo talaga, gagatasan nyo talaga yung mga Pilipino na mahalos na dugo pawis na lang ibubuwis nila para mabuhay na yung pamilya nila. Kaya kayo mga kababayan, kaya sinasabi ng fake news, walang fake news. Kaya sinasabi lang nila fake news sa mga vlogger na yan kasi ayaw nila marinig yung mga sentiment ng mga vloggers na yan, na sentimento din ng mga nakikinig sa kanila. Kaya maawa kayo, gusto nyo mag-ayuda, tanggapin nyo na lang, pero huwag nyo nang iboto. Hello, Kid Wanderer. Ikaw muna, go. Hello, Kid Wanderer. Hello. Hello, Ayan, rinig ako? rinig ka na. Ayan. Chumika ka muna. Go. Ayan. React lang ako dun sa mga kayo na napag-usapan ninyo. Lalo-lalo na yung definition ng fake news. Kasi ang daming umaakyat dito sa chat box mo sa YouTube na Kesho, fake news ka raw. So, nagano lang ako, I did some of my research din naman, pero generalize ko na lang kung ano yung nakita ko, no, about that fake news. Ang nakaka-worry dito, paano dinidefine ang fake news? Ang problema, kinorner kasi ng liberal media what is fake news eh. Napansin niyo, anything na hindi pabor or hindi pasok sa narrative nila is automatically fake news. So parang anong nangyari, parang na-inherit na lang itong ganitong klaseng thought ng mga representatives natin or kahit sino, even our journalists, sinasabi nila na fake news kasi hindi nila kapareho na ng narrative. Ang isa ko pang problema dito, when we say fake news, ang fake news ba is a news, and ang news ba is dapat ba ang mga reporters lang ba or mga newscasters lang ba ang dapat nagbibigay sa atin ng news? Kasi yung sa inyo kasi katulad ditong ginagawa mong tong reaction video na to, pati rin yung sa iba pang mga vloggers like ni Attorney Trixie, ni PH Update and so on, no. You're just giving your opinions eh. Kaya nagtataka ako, bakit hindi makagawa ng simple na definition itong mga mababatas natin about what is fake news, 'di ba? Ang hirap kasi ng merong At saka yung hindi lang yung Kid Wanderer eh, yung why do you want to equate fake news to crime? Correct, Bakit, diba? bakit mo gustong ipantay yung fake news sa crime? Ano yung
culpable doon, 'di ba? Kasi pagka kunwari merong krimen na nangyari or krimen na ginagawa, merong ano doon merong level ng culpability doon eh. Like for example, pagka kunwari nagnakaw ka, ang mali kasi you deprive other person of their lawful possession, 'di ba? Yung gano'n. O pagka kunwari tinegi mo yung isang tao, dineprive mo siya doon sa kanyang buhay, 'di ba? Pagka kunwari fake news, ano yung dinideprive mo doon sa isang tao, doon sa kabila? Ano Yes, yung correct. dinideprive mo sa kanya? Ano yung kinukuha mo sa kanya? Ano yung culpable doon sa action na yun? Yun yung hindi ko magets eh. Yun yung hindi ko magets kasi ang fake news, kunwari ang fake information, was it done to deceive? O hindi kapag ano yan, hindi ibig sabihin fraud yan. O hindi ang krimen yung fraud. Hindi yung fake news per se, 'di ba? Correct. O pag kunwari, yung fake news is malicious. O pag malicious yun, edi libel. Correct. Di ba? Ibig ko sabihin, pagka fake news lang na fake news, for example, yung parents mo, fake news ka araw-araw. Sinasabi sa'yo na merong Santa Claus na pupunta sa bahay mo. Ay, anak. What is the culpability there? Di ba? Oo. What is the culpability there? So, ibig ko sabihin, you cannot per se say that fake news is a crime. It must amount into something that is culpable. Diba? Correct. And also, we have existing laws about libel and cyber libel. So, kung tingin nila na nagsisinungaling kayo at meron silang ebidensya na magpapatunay na mali ang pinaparating ninyo sa taong bayan, bakit hindi sila magkaso? Di ba? Ang problema, sinesegue nila yung usapan eh. Di ba? Di ba? Tapos parang fake news kaya hindi totoo yung sinasabi mo. Okay, kung kunwari totoo na hindi totoo yung sinasabi ko, ano ngayon yung problema mo doon? Eh di wag mo paniwalaan. Correct. Diba? I think there is also some problem with the communication model eh. Inaano nga dito ni Jim, balikan natin yung previous na communication model. And I think that is the problem. Because yung model na pinag-usapan natin last time, meron kasing gatekeeper nung parang sa model na pinakita ni Jim last time. Kasi communication, so nagmamaster sa communication si Jim eh. Yung merong dadaanan na media bago makarating doon sa receiver. So parang may gatekeeper ng information. Ngayon kasi nawala yun. Nawala yung nag-filter ng mga information. And ngayon, ang consumption natin ng information has drastically changed. Yung model ng traditional information no longer holds sa bilis ng exchange ng information because of the technology. Yes. Ngayon, when there is a fake information or information that is not accurate, you are not obliged to believe it or consume it. Ang labanan na ngayon is how you process information. Ngayon, if the fight is about processing information, what is the role of fake news? Ibig sabihin, ang fake news, magkakalat lang yan. Pero it's up to you if you're going to consume it or not. You need to have a more critical processing mechanism bago mo kainin ang mga impormasyon. Yun na yung labanan na yun eh. So ngayon, kung gusto mong labanan ang fake news, gawin mong matalino ang audience mo. Yes, ganun dapat, di ba? Gawin mong matalino ang audience mo. Ayun. And ayun, yun nga po, sabi nga rin na to fight misinformation or to fight fake news is to provide more information para hindi lang tayo nagkukubli sa iisang information lang na meron tayo. Hindi katulad ng iba dyan na fact resistant na sila na sinabi for example ni person A kay person B na gito ganyan. Yun na yung nila, yun na yung paniniwalaan na nila without knowing other facts out there na baka ito palang taong pinagbibintangan nila is inosente pala sa crime na ginawa niya, no? So, kuha ko sa mga congressmen natin, upgrade din ng knowledge. So, kung ang knowledge ninyo is mas napapalago ninyo sa kung paano kayo mangurakot, i-extend nyo rin yung knowledge ninyo sa how technology works. Kasi yung mindset nila, I don't know. Hello, ate. Teka lang. Carry. Nakaan siya. Actually, Kid Wanderer, di ba, in-educate na sila ni Malotikia na the best way to combat fake news is i-correct mo. Maglabas ka ng maraming information na para ma-improve na hindi yan fake news at dapat sagutin mo agad. Kasi otherwise, kapag tumagal, di ba? And yun nga, noon kasi nakarelay lang kasi tayo sa traditional media. Ngayon, ang nangyari kasi, because of social media, na-democratize, na-liberalize yung pagpapakalat ng information. Ngayon, problema din natin yung misinformation, yung fake news na yan. Pero, halimbawa, ako meron akong facts, meron akong mga information, hard information na makapagpatunay na si person A is ganito siya, kurakot siya, magnanakaw siya, no? So dapat mag-present din yung pinagbibintangan ko na hindi siya ganoon. Ang nangyayari kasi
parang nagmamakaawa sila sa traditional media, pinoportray nila mga sarili nila na parang sila yung biktima ng fake news. Bakit hindi nila diretso yun yung sagot nila, no? So, ayun nga, balik ako sa sinabi ko kanina sa mga congressman natin dyan at pati rin sa ibang mga matatanders na mambabatas natin dyan, i-upgrade niyo yung knowledge ninyo sa information kasi ang technology ngayon is nagbabago. Ngayon papunta na tayo sa artificial intelligence. Ang mindset nyo ba hanggang ngayon nandun pa rin kayo sa mga computers na pinapasukan pa rin ng disket, yung mga floppy disk, di ba? So ayun, yun lang yung problema ko sa fake news. So dapat i-address ng mga congressman natin what is fake news, no? Ayun. Tapos last na ko na lang siguro na i-discuss natin siguro is about sa Pogo vloggers na kesyo sinasabi ng mga congressman natin na ito nga daw si Ate Joey bayaran daw nabayaran daw ng mga Pogo, no? Bakit hindi nila patawag yung mga celebrity endorsers na kita yung mukha nila sa mga advertisements na sila ine-endorse nila yung pagsusugal. 'Di ba? Parang ang ironic lang kasi na pagbibintangan ninyo yung mga vloggers na kumikita sila through Pogo money, pero yung mga celebrity endorsers which happens to be galing din sa Pogo yung pera na pinambabayad sa kanila, renamed lang as IGL kasi ngayon iba na yung terminology ng Pogo no. So sana ipatawag din sila na ng mga congressman natin kung magkano kinikita ng mga yan sa mga IGL na dating Pogo. Ayun. Ano bang malaking fake news ang talagang naging controversial? Actually, ang fake news sa controversial na nakikita ko, na napapanood ko, na nababasa ko is all about dito sa mga so-called DDS vloggers na ang nangyayari ang mainstream media natin masyado nilang sinasalsal itong balita na to para tumatak sa isip ng mga tao na itong mga taong to are actually fake news spreaders or fake news propagators, which is hindi naman kahit nga ang mainstream media hindi nga rin nila ma-define kung ano talaga ang fake news in a wider sense kasi kahit naman mainstream media nagkakamali rin naman sila sa pagbabalita nila di ba? Hello, ayan, I'm back, back. I'm so sorry nag-mute ako. Kausap ko si Ate Cathy kasi sabi ko, Ate Cathy, ano ba yung pinost mo kanina yung bulong-bulungan na narinig mong magma-martial law, ganyan. Well, kasi di ba sabi ni Kuyang June PNP. Kaso naisip ko nga rin, sure ba tayong PNP yun talaga? Kasi baka mamaya, which makes it scarier, di ba? Baka mamaya gumagamit lang nagpapanggap kung anong gawin kay Kuyang June, di ba? Naghahanap ako ng malaking fake news recently na nangyari sa Pilipinas. Alam mo, ang gulo, wala akong makita yung talaga nasabi talagang fake news na cause ng malalang epekto. Maliban sa COVID-19. Yung Sinovac. Pero you know what? Kasi segue lang ako sa natin sa topic natin, no. Medyo natatakot din ako kay Kuya June kasi sabihin na natin na ng mga pulis 'yon. Sabihin na yan na natin i-assume natin ng mga pulis 'yon. Natatakot ako kasi baka tamnan ng mga evidences na baka mamaya hindi naman talaga sa kanya 'yon pero ididiin ng pulis na sa kanya, right? Yun nga And anyway, grabe active yung Facebook. Ano yan, Patriot? No, I'm just reading this message from Board Productive. Niremove ni Met. Grabe ang Facebook Philippines na active. True. Anyway, Hot Gentle, hello. Hi, ma'am. Umakyat ako, by the way, good evening everyone, and to you, Miss Joey, and sa lahat na palagi nakikinig sa'yo, katulad ko, pero hindi ko kasi, doon sa topic ng fake news, if you allow me, ma'am, to burst out my sentiment. Kasi sa totoo lang naman po talaga, sa lahat na nakikinig po dito, pakinggan nyo po yung message ni Vice President J.D. Vance sa Munich. Wala talagang fake news. Yun po yung mga statement ng mga tao kung saan yung sa EU community, sila katulad yan, parang katulad yan sa yung mga EU community na sa yung mga oligarchs at saka yung mga pag hindi maganda sa kanila ang sinasabi ng mga constituent nila is yun yung fake news. Pero sa totoo lang po talaga, hindi po talaga mahirap sa government ipatunayan kung ano ba naman talaga yung fake news sa sinasabi ng mga constituent nila. Yang si Ace Barbies na yan, ay mga kababayan, I'm so sorry magmumura talaga ako. Pasensya na talaga.
yan si Ace Barber, wala talagang ginawa niya. Kahit isang katiting, o aalis na ka na nga lang sa HOR, ang ina mong gago, stupido. Tama talaga yung sinabi ni Mr. Mark yung paano Miss Joey yung post mo sabi ng vlogger na yung stupido siya tapos sabi ni Butters bakla tapos yung bakla naman para wala nang namang imik yun yung isa sa mga ng mga talaga kitang-kita yung mga kababayan kung sino man yung Geraldine Humana yung sana may nakikinig tingnan niyo po yun sa totoo lang kung bigyan man kayo ng mga pang-ayuda 1,000 wala pa isang araw ubos yan pero buong buhay niyo sa 3 taon na yan maghihirap na maghihirap. Sa totoo lang po talaga, ayun sa narinig ko po ngayon sa inyo na so-called martial law, talaga natatakot, talaga na ina-assist ko na lahat ng sitwasyon. Papalayasin ko na talagang pamilya ko dyan sa Pilipinas. Yung sinabi ni J.D. Vance sa Munich na isa sa mga lahat ng mga EU andun ng mga leaders, tingnan niyo siya kung gaano siya ka-true people. Hinahayaan kung ang mga gobyerno po natin is makikinig lang sa mga vloggers katulad po ninyo na kung binuburst out yung mga sentiment, bakit hindi nila i-counter check, kumbaga i-counter yung mga sinasabi? Hindi yung pipilitin mo gagawin mo legal na heinous crime o doon na sa crime level. Utang na mo talaga barbers, kaya wala ka talagang puso. Drug addict ka na. Ay sorry, kung yung kapatid mo may nag-smuggle na drug tapos yung pa yung gagawin mo, wala ka ba talaga? Tingnan niyo po yung may isang video na nag-leak na yung inaway niya yung sa tayo ni PRRD, yung inaway niya si Oñate, hindi si Oñate, yung parang mataba na congressman, nasa dugo niya talaga na pagkawalang hiya. Kahit yung kasama niya na sa HOR, aawayin niya, na sinabihan niya din na stupido, na siya mismo, look who's talking. Siya yun. Kaya, remember mo yun, ma'am? Kaya tawag ito, wala talagang animal talaga to. Tapos, ito naman yung mga vloggers na nagpapakita lang na pagka-patriotic sa bansa, yung tawag nito, kikipirangkot na nga yung mga kinikita. Lagay natin 1,000 a day. Kuha na yun, hypothetical na yun na sinasabi ko. Mataas na yun. Pero tingnan mo yung pagod, biyahe, tapos yung pagkain, isang ulam, tapos yung gagawin mo pa talaga na tataksan mo yung mga minomonetize ng mga vloggers. Isa talagang napaka-demonyo talaga. Wala talagang habag na yan. Tapos yung asawa mo pa, tawag nito, maraming mga utang na yan, hindi mo nga pinapabayaran, tapos sabihin mo, ina-attack ka lang, animal ka talaga, wala ka talaga, kulang pa ba yung ninanakaw nyo? So, sa tao ng mga, tigi-isa ng tawag nito, ng mga gumagawa sila ng paraan paano kumita, at least yan, ino-educate nila yung mga Pilipino, yung mga kasama kami, nagiging aware kami, kahit malayo kami dyan, tawag nito, pati ba naman yan, ika-counter nyo, patatahimikin nyo, tapos ngayon may bulong-bulungan pa ng martial. Naku mga babayan, kaya ito na lang talaga, maawa po kayo, nagsusumamo ako sa inyo. Alam ko sa pandinig nyo, OA, corny, bahala kayo, pero sa totoo lang, tingnan nyo, kung bubuto kayo ngayon, bigyan nyo na lang ng isang buto yan, yung hindi kalyado ni PRRD, nako, wala na, sa totoo lang talaga, kaya ako, wala na talaga, kaya unti-untiin ko na talaga ibibenta ko kung yung napundar namin dyan para kung ano man na kikitain naman, yun na lang yung pang-alis din sa Pilipinas kasi wala na talaga. Tama yung sinabi niyo Miss Joey kayo ni Sas, wala dapat drastic change ang kailangan ng Pilipino. Kasi pasensya nga mga kababayan, sabihin niyo na tawag ito matapobre pero tapanan lang kayo kang mga ayuda ng ganyan tapos bubutuhin niyo. Idadama niyo yung buong Pilipino. Awa naman kayo. Diyos ko, tawag nito. Kaya nung naging active na talaga ako sa Pilipino nung pumasok sa PRRD kasi nakita ko pag isang pa ako na tumutong sa airport na yan, ay nako, doon na ako nakaramdam ng tawag nito ng kumbaga walang animal na buhaya na haharang sa iyo sa immigration, walang animal na haharang kayo pagpasok mo pa lang sa airport, parang wala. Pero nung nakaraan, sa totoo lang, pati alahas ko, muntik na talaga kung hindi man lang ako inassist, kung hindi man lang ako talaga, pagmula na pagpasok ko pa lang sa airport, hanggang papunta sa checking counter, hanggang sa tawag nito, hanggang sa immigration, putang ina nyo talaga, gagatasan nyo talaga yung mga Pilipino na mahalos na dugo pawis na lang ibubuwis nila para mabuhay na yung pamilya nila. Kaya kayo mga kababayan, kaya sinasabi ng fake news, walang fake news. Kaya sinasabi lang nila fake news sa mga vlogger na yan kasi ayaw nila marinig yung mga sentiment ng mga vloggers na yan, na sentimento din ng mga nakikinig sa kanila. Kaya maawa kayo, gusto nyo mag-ayuda, tanggapin nyo na lang, pero huwag nyo nang iboto, huwag nyo nang itatak sa puso at sa isip nyo yan. Kaya ikaw barbers, kaya putang ina mo talaga, walang hiya mo lahat, pati babae ng mga vloggers, pati ina-attack mo pa yan, yung asawa mo ng palaotangera, hindi mo yung tawag nito, hindi mo dinidisiplina. Yung mga kawawa nakikipiranggot at nakikita, yun ang gusto mong ipabayarin, tapos pati yung mga ayaw mo marinig, sasabihin mo fake news, tapos ikuan mo pa,
i-level mo pa sa crime, utang ina mo talaga. Ay, pasensya na po mga kababayan, ha. Nagkuhan talaga ako. Kaya doon ko yung, tingnan nyo yung sinabi ni JD Vance. Walang fake news na nagsasabi kung nagbo-burst lang ng kanyang saloobin ang komunidad na yan. Kaya lahat ng mga EU community ngayon, pupunta yung Prime Minister ng UK sa White House, pupunta sa tawag nito yung presidente ng France dahil doon sa sinabi ni JD Vance. Kaya yung pro people, hayaan yung Pilipino, hayaan yung tao na magsalita ng kanilang saloobin. Huwag niyo kung gusto niyo itawag nito i-disiplinan, i-counter niyo lang. Huwag niyo gawing ace barber ng krimen, animal ka, wala kang iya. Ay nako, napakawalang iya mo talaga. Miss Joey, maraming salamat sa mga kababayan ko. Please lang, huwag niyo nang iboto. Straight na natin ang PDP, ang kay PRRD na mga kandidato. Dutertista bo tayo. Maawa po kayo. Yun lang, Ma'am Joey, maraming salamat sa inyo, ha. Thank you, Hot Gentle. Maraming salamat. Hello, Karen Ninaw. Ay, teka lang bigyan ko lang kayo ng update. Si Kuyang Jun Abines, dinemanda siya ni Torre at saka si Jay Sonsa dahil dun sa kwento na kumalat na may sakit daw tong si na hospital daw tong si Torre. Dahil dun sa information na kumalat may sakit daw tong si Torre. So ngayon parang nag-post sila dahil merong picture na na-hospitalize siya. Tapos ngayon, yun yung So may kaso siya. oo, Kaya kinasuhan siya ng cyber libel. Ito. Ayan. Kaya yung timing, no? Yes. Well, unang-una, kumbaga parang paano mabibesmirch yung niya dito, yung I mean, if you are sick, it's a matter of denying it or admitting it. O di kung may sakit ka, di may sakit ka. Kung wala, edi wala, ganyan. Ngayon, ang pangalawa, okay fine, sige, sabihin na natin kinasuhan mo ng cyber libel. Talaga, yung arrest mangyayari ngayong kalagitnaan ng gabi? Saka may pictures CTTO. And then isinugod daw sa ospital si Jen Nicolas Torre. Ano kayang sakit niya? So parang anong live news dito? Wala akong makitang mali. Oo. Well, kinasuhan ni Torre yan si Kuyang Jun Abines, at si Jay Sonsa, si Manong Jay Sonsa. Kinasuhan niya ng libel. At pagkatapos, ayan na nga, bakit may kaso, bakit hating gabi ang arrest? Yan ang question. Alam natin na merong malaking rally na mangyayari bukas. At alam natin na confirm na napupunta doon si Kuyang Jun Abines. Ay, si PRRD. Oo. Doon sa rally na yun. So, ano to? 'Di ba? Tas Alam mo, syempre kapag kukulitin na nito, ng gabi. O di syempre ang release niyan Monday pa. Di syempre bulilyaso na yung rally for today, 'di ba? alam mo, ito lang yung masasabi ko dun sa mga, even yung mga maka-BBM or yung mga neutral. Kung hindi nyo nakikita to, ewan ko na lang, di ba parang napaka-obvious na kapag hindi mo gusto yung sinasabi ng kabila or ng mga tao, i-oppress mo. Napaka-obvious ng galawan. Sa kasi Torre nakakadiri. Sino ba yan? Parang hindi naman kilalang personality yan before. Tapos ngayon Pero parang siya attack ano siya ngayon malakas ang power malakas Torre. masyado ang power ni Torre. Kasi siya ngayon ang may hawak ng CIDG. So ibig sabihin, yung power niya can be applied in any parts of the Philippines. At isa sa mga major assignment niya ay imbestigahan ang mga cybercrime na nangyayari. So I think it's their code for monitoring all the vloggers who are heavily criticizing the administration. So yun. Grabe yung abuse ng power, no? Parang sa akin lang gusto niyo talagang ganyan, maging parte kayo ng history na ganyan yung reputasyon ninyo. Hindi kayo naaawa sa magiging anak, magiging apo ninyo. Oo. Ang pangit yun na nga, malamang ang papangitin ng anak at apo ninyo, tapos ganyan pa yung reputasyon. Paano na yan, Torre? Nakakaloka. Parang, ayan si PRRD, wala na siyang alalahanin niya, ganyan. Wala namang nagawain. Parang, sino ka? Hindi ka nga namin kilala before. Nakilala ka lang namin ngayon dahil sa mga pinagagawa mo. True. Miss Karen, magsalita ka dyan. Mag-react ka. Hello, Karen Minaw. Magandang gabi po, Miss Joey. Pasensya na po. Nakita ko yung pag-iyak nyo. Isang malungkot na gabi sa lahat po. Nakakalungkot. Yung tanong ko lang, hindi ako magtatanong about sa mga pinost nyo or kung anong pinagagawa ng barbers. No? I have an uncle who's facing a cyber libel. Ano? And then, ang question ko is, may lawyer ba si John Abines when sila ni mga police kinuha yung phone niya? It's illegal. Wala tayong idea, Karen. Hindi natin alam. Hindi ko rin alam. I think nakita nating post, yun lang rin yung alam natin. I think it's illegal kasi ang alam ko sa cyber libel, which is I am a witness when they are sa barangay hanggang korte, it's more of like presenting ebidensya lang at witness and then mag-hearing. Pero yung pupunta sa bahay tapos kukunin yung mga gamit mo, sana may lawyer siya. Tsaka magdasal tayo na nung kinuha yung mga personal na belongings niya, I could
Naalala ko na naman yung pinagagawa nila ng mga yan sa ginawa nila kay Inday at saka sa kay OGC. Magdasal tayo na huwag sana maging PNP chief to si Torre kasi I usually just read cronyism and yung mga crony ba sa books dati. 1983, 1980s was like Marcos regime was a nightmare I think for us bilang mga estudyante, no. At nakikita namin yan. Hindi ako mangungulit tonight kasi nakikidalamhati talaga ako sa mga, I don't call them vloggers anymore. Ay, patriots, heroes. Ang opinion ko is kaya kayo ginigipit, pinamamadali, parang tinalo nila ngayon yung korte, yung Congress sa mga vloggers is because this administration knew for a fact na vloggers could win an election talaga, presidential. Malaki ang contribution ng mga vloggers sa pagkapanalo ni Digong from Yellow, and kung walang Digong at hindi nila binudol si Sara, Marcos cannot come back. It's a fact. It's not fake news. Hanggang sa yung 31 million, yung 32 million I mean, na nabudol na tayo. Alam ko, ako bilang Sara, binuto ko na lang din yan si BBM kasi magkasama sila eh. But half-hearted talaga ako noon. Dalawa yung reason kung bakit sana ako nakikiusap ako sa mga kababayan natin. Kung kinoment ko na yan kanina sa YouTube, ako nga pala yun si Karen Dayan, na kung yung mga private citizens nagpunta ng SC, nag-certiorari na, sana makapag-certiorari din tayo for the vloggers. Kahit tayong mga 32 million na kasali tayo, na pag tayo nagsasalita, it's the basic, again, it's the basic foundation. Di ba demokrasya tayo? Ako, I'm in a country where it's a monarchy, hari. Hari siya pero maganda talaga ang pamamalakad, the basic government services andito. Tayong 32 million, nabudol lang tayo. Yung pinakamalaking boto pa na record breaking na 32 million, for the second reason is yung kandidato pa natin. As in, nire-remove pa. That's two big reasons. Napa-comment na ako kanina na sana huminga na tayo ng tulong sa mga superpower kasi I could see the AFP, PNP, ngayon tuta. Pero mo cyber libel ang final nila Torre tapos kukunin yung phone. There's walang connection eh. It's like KOJC once again, it's the heartbeat boy I think. Kahit ayoko sabihin na naawa kami sa inyo pero nasa likod nanginginig ako, Miss Joy, kasi every time na lang ako nagpa-participate dito sa mga forum na ganito. Pati yung mga trolls, ang tatapang ng mga trolls dito, umakyat kayo, tulad ng mga ginagawa namin kasi not because kinakampihan namin itong mga patriots, but because we did our part to win a president na for the people. It was Digong. At yan ang kinatatakot nila eh. Biruin mo, nanakaw na nga yung pera natin. I'm sure nanakawin din yung boto natin. At it's tayo na yung in charge nun kung how would we fight for it. I know we're fighting now sa social media. Tapos pinakakait pa nila sa mga yan. Mga ignorante naman sa internet literacy. Ang comment ko lang dyan kayo sa mga barbers, no, sila Castro. Kung yung national ID nga, hindi nyo magawang ipatupad na nangangailangan ng pondo, yung pa kayang magpagawa kayo ng server sa Pilipinas, gumawa kayo ng storage system na lahat ng accounts sa social media sites na yon. It's nice to dream to have our own Facebook or a social media site, but hindi lang IT Filipino people lang kailangan natin, but money itself, resources. That's what dito sa nasa bansa akong sobrang yaman, but they didn't dare to make their own like what Elon Musk did. Si Elon Musk nga na may-ari na nga ng X or Twitter, hindi nga niya pinagre-remove yung mga account na salungat kung halos pinatay na yan si Elon Musk sa kritisismo. Kahit wini-wish natin na kung balat sibuyas yung mga nasa sa Congress, I truly believe, Miss Joey, no, I'm so sorry to say that, you expose them eh. Lahat ng nasa kanta, I love the song, yung mga sila Crescent, you expose them, you make them naked, kaya nyo pang magpapanalo ng presidente, overwhelming pa, Digong has no money at that time. But because of social media, ang mga tao nagiging assertive na sa mga karapatan nila, nagiging dissenting na dapat ganito yung mga hashtag na we deserve better because we do. Not just because we're Filipinos, but oh my God, we are human beings na maliban sa nagbabayad tayo ng tax, nagre-remit tayo, nagko-contribute tayo sa mga SSS na yan, PhilHealth, we deserve a leader na hindi ganito. And then here we are, I was commenting a while ago that we are in the darkest days, I think. Lagi na lang ako nagsabi, humingi na lang tayo ng tulong sa kay Trump. Kasi I'm feeling hopeless with what the men in uniform are doing, honestly. I know our brilliant lawyers, even Inday, are going to the Supreme Court, the highest court of the land. But medyo nanghihina din ako sa tagal ng panahon. Ito yung question ko kay Sas dati, that can the SC act on time na naubos na yung pera natin, ikaw Gadis, you were there because PRRD appointed you, and then you're just gonna tell us about those, hindi mo nga may paliwanag yung program, parang yung mga maprinsipyong tao noon, nabibili na ng pera ngayon. At yung mga natitira na lang is yung mga botante na sobrang pinaglalaban yung mga pinaka-basic na mga karapatang pagtao natin. And the vloggers, the patriots are fighting for us. These are the people na productive citizens of the world, no? Name it, doctors, lawyers. Miss Joey herself is. Ang tanong ko lang, Miss Joey, ano po yung pinanggagalingan nyo ng passion nyo? Bakit yung pinaglalaban kami? Kaming mga ordinaryo na we are doing our part to be good Filipino. Sa ano po yung hugot nyo? Bakit
nagliliyab po yung pakikipaglaban nyo sa amin, para sa amin po. As for more than 100 million Filipinos. Yun po yung tanong ko. Ano po yung simula nung, ako kasi yung Yolanda cargo I boxes. just love my country and I am not fighting for everyone. I am just doing what is right. And ako, parang sa totoo lang, nagkikringe ako pagka sinasabi niyo, thank you for fighting for us, ganyan. No. I'm just doing what is right. And all of you should do what is right. Kaya nga sinasabi ko, na parang, huwag niyo kong i-glorify, huwag niyo kong I am just doing what I think is right. And if all of you are going to do the same, 'di ba? If all of you are going to do the same, then it's going to be a meaningful fight. So, hindi ko kayo hindi ko kayo pinapasan, okay? Hindi ako ang magliligtas sa inyo or hindi ako mag-aano. I am just doing what is right. Because I was raised that way. I could say na hindi naman pasan is the term, I think. I think you're speaking for the majority. Kayong mga patriots. Yung sentimento nyo is exactly twinning ba? Yun din yung sentimento namin. Hindi kami makapag-vlog araw-araw because we have families na, although kayo may mga trabaho din kayo, but you're doing the extra beyond what is expected. Kaya kami, ang ginagawa na lang namin, kahit magpasalamat na lang, ibigay nyo na sa amin yun. Because hindi kami yung napapatawag sa pinapahiya, iniskandalo, hinaharas ng mga, I ran out of words to describe these people. We are facing evil and demons and wala, ang nanghihina pa ako kasi hindi pa kayo nakontento sa ilang milyon yun ang nabulsa. Ilang milyon. When is enough gonna be enough? Parang ganun, ayaw nyo pang tumigil lang sa pagnanakaw. Yun yung point ko, Ms. Joey. Kaya kaming nasa likod lang ng, we were just commenting, we were just going through your StreamYards, no? Let us say thank you lang. Kahit, kasi, pag nababalik, nalulungkot kami, I know I'm not speaking for myself lang, medyo kampante na nga ako magsalita dati, nanginginig ako sa galit, I'm lost for words, nawawala ako sa flow of thought ko, pero, yung, kaming lahat, ako, I'm sure maraming magsisimpatya sa akin na maraming salamat, kasi, katatapos lang, tapos next week na naman ipapatawag. Ngayon lang ako nakarinig ng first invitation that even a court, kung ipapatawag ka kung may kaso ka, kung may hearing, kung hindi ka makadalo, may explanation yung lawyers. If someone is gonna represent you. Itong Congress, if you're not gonna be there, parang titigil tapos next week na naman. So, parang hindi titigil because ang sa utak ko, kasi maraming pera, they have a lot of resources para maipit ng ordinaryong tao. At ang pinakamasakit, ordinaryong tao pa may mga trabaho. You could choose to be just be with your families, be a private person, and let us say thank you. Ako, nakikipagsimpatya ako kay Sergio Nabines, no? I would advise for him to get a good lawyer kung anong pinagagawa. I know Tory will masama mo wish na masama sa kapwa, no? Pero where is this guy coming from? Para siyang lumabas na lang, represents. Yung tingin ko na minsan, hindi na nga ako nanonood ng traditional media ngayon. I'm just looking sa mga articles, nagbabasa kung anong pinagsasabi ng mga vloggers, mga patriots, kasi dumadami kayo. Pero ako, as an OFW, I wanna write, but it's the time. My job is requiring a lot from me, and I know I have a lot of excuses. Wala naman talagang excuse if you wanna fight for your country. Kasi tumatanda tayo, we wanna live a good Philippines sa mga kapamilya natin. Pero sa mga nangyayari ngayon, parang I'm feeling hopeless, Miss Joey. Yung mga natatanging tao na nakipaglaban, sabihin yung mga gusto naming sabihin is, iniipit, tinatry. Kung yung staff nga ng Vice President, a lawyer for IPs, yung mga hindi nakakakuha ng mas maraming pribileyo sa syudad, inipit nga yung si Attorney Zulaika, I was there, sa vlog when it was live. They could do that to someone that's very close to the Vice President, who had the record-breaking na votes, ha? How much more sa mga private citizens, like you and the rest of the patriots. I'm gonna correct that word, ano. Pero sana po, bago po ako magpaalam, medyo na marami na rin ako nasabi. I think the word magpaktatag is not enough. Be brilliant kung dadaanin sa legal, lumaban. Sana po wag po kayo mapagod lumaban. Kahit hindi nyo tanggapin yung mga pasasalamat namin po. We are so grateful nandyan. Ang tapang nyo ay nagliliyab at hindi nauubos. Kayong lahat, too many to enumerate. At nanginginig po ako medyo nalulungkot lang yung puso ko para sa inyo po. I hope Sir Abines is okay. He's an accountant, my goodness. He's very productive at kung may cyber libel na naman, may search warrant ba sila? Parang ginawa naman kay GC yung personal home ni Mr. Abines, no? And I hope he's okay. Sana po, I know we will be sound na demanding, pero sana po update niyo po kami kung ano pong mga rest na nangyari sa kanya po. Sana magtagumpay yung rally sa Cebu. Kasi I'm from Cebu, Miss Joey. I live in Cebu at the moment. Nagbabakasyon lang ako sa Pilipinas twice or once a year sa Pilipinas. Kasi iniisip ko rin baka ako, ang dami na rin, muntik pa akong makuha na ng alas, din last na uwi ko. Bigla akong na-shock na for the last 6 years naman kay PRRD, smooth naman yung pag-uwi ko. Tapos na yun, naging okay dito sa UAE pag-alis ng airport, pagdating sa Pilipinas. Parang ilang oras lang yung papunta ng Pilipinas, yung pagdating mo sa Pilipinas, parang, oh my God, here I am again, I'm gonna go through hideous. Pero hindi ko masisi kasi ang lit nga din ng mga sahod dyan sa
sa Pilipinas, mga immigration officers natin. But anyway po, bago po ako magpaalam, magandang gabi. Okay. Sana po maging successful po yung mga rallies natin. At saka idadagdag ko lang sa suggestions ko, mga kapwa Pilipinong nakikisipat siya sa mga Duterte at sa mga patriots natin. Pag tayo po ay umattend ng rally, no, I hope it's gonna be like, hindi naman tayo makapag-revolt, mag-organize ng rally natin. Let's go in PDP laban rally and doon natin ilabas lahat kung pwede tayo magsalita with the senatorial polls. Parang yung rally gawin na rin nating revolution natin na this is how we're feeling, that we are depressed. I think I am. Kasi nanghinayang parang oh my god, ano pa bang Please, please do not use words revolution or whatsoever in them. Kasi napapahamak yung ibang tao dyan eh. You just express your redress, ganon. Do we still have a government, functioning government, Miss Joey? I feel like I don't have a government nung Well, let's wrap this up now, Karen. Ang tawag dito, just there are things that we cannot talk about public. It's sad that we are in this situation, but please think of others. Kung wala kayo dito sa Pilipinas, do not speak yung mga bagay na illegal dito sa Pilipinas. So, wag na kayo magsalita tungkol doon sa mga gusto niyo gawin na hindi naaayon sa batas dito sa Pilipinas. Nakakalungkot lang. Papaalam na po ako. It's Okay. just, Sige, let's move na to the next speaker, ha, Karen? sige po. Okay. Thank you very much. Ayan. Hello, Kiefer. Hello, Kiefer. Sorry, Nakamute ka, Joey. Nakamute pala ako. Hi, Joey. How are you? Hindi ko masabing okay. Ayan. I know. Yun nga, yung sasabi mo about the fake news. Alam mo, it's ironic kasi, they don't. Nawala. Yes. Nawala ka. Hello? Yes. Audible ako? Ayan, Yan, okay na. audible ka na. You're back. Yeah, hindi nila ma-discern, ng Congress na mismo hindi maka-discern kung ano yung fake news, and opinion. Ang news or fake news is a pass-through of facts or fake information. Ang opinion is an opinion as it is. So, kumbaga, nagtatalo lang kung ang opinion is informed or uninformed. Yung ginagawa natin is just giving an opinion na informed, backed by yung pinag-aralan natin, background natin, our political leaning, and our sentiments. So kung gusto nilang i-punish yung lack of this. Nawawala ka, Kiefer. Ha? Nawawala ka, napuputol-putol ka. Okay. Ayan. Audible ako. Yeah, sabi ko nga, kung gusto nilang i-punish yung tayo dahil sa lack of discernment ng iba sa fake news, hindi natin kasalanan na hindi sila makadiscern. Kumbaga, tayo, 5 miles away, basang-basa na, amoy na natin ang fake news. So ano ang kailangan nilang gawin? I-educate nila yung tao paano ma-distinguish ang isang fake news. Yun lang naman ang dapat nilang gagawin eh. Education. May mga hallmarks and may mga red flags ang mga fake news. So malalaman mo yun. So kung yun yung pinagpuputok ng butsin nila, dapat ganun yung atake nila sa hearing. Pero it turns out armament nila yung hearing to get back at you for expressing your informed opinion on political matters. Kasi nga they don't want the people to be informed and also have their own informed opinion. Yun lang naman yun. They just want to prevent you from doing what you're doing best. So sana if dumating kayo sa point na magkikita kayo, kasi I'm pretty sure mangyayari yun. Kumbaga, more than murahin nyo sila, let our kababayan understand what exactly you are doing on the context of you trying to open the eyes of everyone on what exactly is happening to our country. Hindi like use that as an opportunity. Yung platform na yun bibigay nila. Eventually magkikita kayo, I'm pretty sure. And always remember that we are behind you and side by you. Kaya huwag ka matakot. Anyway, ayan, sabi ni Filipino, Joey, ako naiiyak sa nangyayari sa inyo. Actually, gusto ko pa sanang ituloy yung live. Kaso, I think I have to talk to a lot of people. So, I have to end my live now. I hope all of you will be more vigilant, especially in the next coming days. May mga naka-schedule na rally na mga rallying supportive kay Inday against impeachment and supportive kay PRRD. And I do not know what's gonna happen in the next few days. I am receiving different advice, suggestion on what to do.
But ano, ayun lang, let us not wait na meron ng mga individuals na harap-harapang mavi-violate ang mga karapatan, ma-deprive ang liberty, ang worst, mategi. So, ayaw natin mangyari yun. Again, sabi ko nga, we are not special here, okay? We are not special here. The only thing that can save this country is if everyone is going to do the right thing. So, wag niyong iasa sa mga vloggers ang kinabukasan nitong bansang ito. Kapag hindi niyo gagawin kung ano yung tama, wala talaga tayong pag-asa. Yun lang, mag-end live na ako. Sabi nga, Mami Joey, ingat ka. I know, kailangan natin tapusin to kasi, kailangan makakuha ng informasyon para makapaganda. And then also, sabi nga ni PRRD sa speech niya, be assertive. Tayo po, hindi naman natin kailangan maging vloggers, pero kung may nakikita tayong mali, may social media na, pwede nyo i-share or pwede nyo questionin or pwede nyo i-post yung mga nakikita nyo mali sa gobyerno at yung mga mali. Yan, wag lang masyadong ingat lang sa pagpo-post, pero dapat i-post nyo, maging assertive kayo. And otherwise, hindi, at least kayo sa social media man lang, lumabas na yung maramdaman nila na hindi natutuwa yung taong bayan. Wag tayong pakain sa boses nila, sa mga binayaran nilang boses sa social media. Wag tayong pumayag na lamunin nila. So kung may mga nakikita kayong mali, i-post nyo lang, and then mag-share din kayo, mag-comment kayo sa mga nakikita nyo gusto nyo i-comment na kababuyan, and then yun. Even yung love emojis, natutuwa ako doon, di ba? Kasi at least nakikita ng iba na Do everything that you can. Kung ano yung kaya nyong i-offer, gawin ninyo. Ayun. Kung ano yung kaya nyong i-offer na that you can do online, attendance sa mga rally, do it for the country. And also pala, banggitin ko din, wag yun ako i-follow, pero i-like nyo yung mga post ko, okay lang. Kahit hindi ako i-follow, kasi ayoko naman din yung followers ko. Pero yung mga nakikita nating malalakas yung boses sa mag-criticize, sa tingin natin may mga prinsipyo pinaglalaban, although wag din kayo magpapauto sa mga manggagamit, pero yung nakikita natin tulad nila Mami Joey, nila KNC, i-follow natin, and then kung may magaganda silang mga punto, like si Sas, madalas maraming punto, at tingin nyo mas maraming makakabasa, mas maraming ma-enlighten, i-share ninyo. Palakas natin yung boses natin at sa social media. Kung talagang hanggang doon lang tayo muna ngayon, doon lang muna ngayon. Yan. Okay. Well, anyway, sige, mag-end live na muna ako. Maraming salamat doon sa mga nagsusuporta, yung mga nagpadala ng mga